Ay, baka phone ko lang yan. Madalas kasi mag-overheat tong iPhone ko kaya bumili ako ng extra for gaming purposes. Tignan mo nga, puro ML at Genshin lang laman yan. What? Yaman mo naman para bumili ng other phone. Tingin nga ako. Sinilip niya yung phone, saka pinakita sa akin. Tama nga siya. Walang anything nakakaiba. May mga screenshot pa ng mga game stats, rank badges, tsaka pic ng profile in full skin. Wala akong nakita na weird. Uy, grabe ka naman. Binuklat pa talaga bag ko. Kaya na nga, you're that curious. Hindi no. Nag-ring kasi kanina habang wala ka. Tapos, ayun, nakita ko may isa ka pa palang phone. Chill. I'm not curious about you. Sus. Sabi ka lang pag may tanong ka sa akin. I'll always answer you naman. Ngumiti siya. Yung smile na may assurance. Kaya, ayun, tinawanan ko na lang. Wow, sana all may assurance. Napailing ako deep inside. Okay, fine. Makes sense. Gets. Overthinker lang talaga ako minsan. Or baka sanay lang akong may something wrong palagi na nangyayari sa buhay ko. It's a me problem. Nice save. Buti hindi niya nakita yung isang message na naiwan ko sa notes. Yung para sa sarili ko. If I can just be Miro, maybe I'll still have her. Shit. Muntik na ako dun eh. Pero, mas mabigat sa dibdib ko yung realization na unti-unti ko nang gustong tigilan to. Gusto ko nang tumigil. Pero naisip ko din na paano na yung dahilan kung bakit sa una pa lang ginawa ko to. So ayun, kinabukasan, guess what? May dumating na naman sa gate namin. Peony, milk tea, at may maliit na note sa ilalim ng paper bag. I hope today felt lighter. Axel. Tangina talaga, Axel. Ang sweet mo. Pero nakakainis ka. Sa sobrang effort mo ngayon, parang gusto kong sampalin sarili ko for being so soft. Bakit ako kinikilig? Gusto ko nang magalit forever, promise. Pero bakit parang hindi ko magawa-gawa? Everyday nagtatry ako ng something new para kahit papano mabawasan yung bigat sa puso niya na ako yung gumawa. One day, isang playlist na puro nostalgic OPM. Next day, letter na pinasulat ko sa batang pinsan ko para ibang handwriting. Then, isang favorite book niya. Iniwan ko sa upuan ng school library na may post-it. Page 132. That's you. Alam kong pinipilit ko. Alam kong masama. Pero yun lang ang kaya ko eh. Ewan ko if nagigilty ako sa ginagawa ko kay Rina or if I'm doing this for my own good para mabawasan yung sarili kong guilt. Tahimik lang si Rina habang kumakain ng fries. Wala na yung dating energy niya na may pasimpleng tili at ingay. Kaya nilapit ko sarili ko. Dala ang paborito niyang extra cheese dip. Be, ang lungkot na ng aura mo, alam mo yun? Di bagay sa'yo, Mars. Mars ka dyan. Tigilan mo ako, Miro. I'm not in the mood para makipagkulitan sa'yo. Ilang araw ka ng ganyan. Let me change the mood. Ayan, extra cheese oh. Pa-waitress pa ako para sa'yo. Char, ang corny mo talaga.
Pero, thank you kasi andyan ka palagi for me. Nakita ko na ngumiti siya ng onte. Yan lang pala makakapagpangiti sa'yo. Alam mo, kahit bilang pa kita niyan araw-araw, ngumiti ka lang. Ang saya na ng puso ko kasi kahit papano, nakita ko umangat ng konti yung labi niya. Win! Nakakainis tong si Miro. Hindi siya nagpapahinga sa kakakulit. Pero to be fair, kahit ayoko pa minsan, siya lang yung consistent. Hindi siya umaalis kahit asar na ako sa kanya. Hindi siya umaatras kahit pa mainit ulo ko. Minsan, iniisip ko, bakit siya ganun? Si Axel nga, hindi man lang nagpakita. Pero si Miro, nandito lang. Always. Gaya ngayon, si Miro pa rin ang kasama ko. Ay, salamat. Di na siya nagda-doubt sa akin. Di ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Kasi habang hindi siya nagdududa, mas lumalalim yung lamat sa sarili ko. Gusto ko lang din makita niyan na pure yung intentions ko sa kanya. Gusto ko ding magtapat ng feelings ko hanggat di pa huli. May moment nga kanina habang naglalakad sa hallway. Sabay kaming tumawa sa sablay na joke ni Sir Manuel. Tapos, sabay kaming tumigil. Nagkatinginan. Yung ganun lang. Simple. Pero, sa loob ko parang sumisigaw. Siya na ba? Pero ang mas malala, ako pa ba to? After school, sabay kaming kumain ni Miro sa fishballan malapit sa campus. Nandun ulit yung vibe na parang wala kaming iniintinding iba. Parang kami lang sa mundo. Parang dati lang. Parang wala akong jowa na hindi dumating sa date namin. Parang okay lang kahit si Miro lang yung kasama ko. And that thought, kinabahan ako. Pre, pwede bang real talk kita? Nag-text si Lance. Parang alam ko na ano sasabihin niya. Huwag ngayon tol, please lang. Masaya ako ngayon kasi okay kami ni Rina as Miro. Putay, nakupal ka ba? Sobrang nagigilty na nga ako sa ginagawa natin. Di ka ba nakukonsensya? Fuck man, if I were you, titigilan ko na to. Hindi ka na lang si Axel sa paningin niya. Tignan mo, nasasaktan na nga rin siya eh. Mas lalo na kapag nalaman niya lahat. Gago ka kung hinayaan mong mahulog siya sa fake version mo. Napatingin ako sa screen. Bumitaw ako ng malalim na bugtong hininga. Sobrang guilty ko na. Pero paano nga ba matatapos to? Kapag sinuko ko si Axel, hindi ko lang siya binibigo. Binibitawan ko na rin yung dahilan kung bakit ko to sinimulan. I went home at may sulat na naman. At honestly, nauna pa tong letter kaysa sa delivery ng Jollibee meal sa gate. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero hayaan mong sa araw-araw gawin kong sapat yung pagmamahal. Hindi ko alam ano mafe-feel ko. Gusto ko kiligin pero nangingibabaw yung inis at pagod ko sa relasyon namin. Tapos, andyan pa si Miro. Hindi ko na alam. Ewan ko, gulong-gulo na ako. Andyan pa si Miro na mas lalong ginugulo yung utak ko. Nag-uusap kami ni Lance sa tawag habang nakatambay ako sa terrace. Bigla na lang siyang pumunta dito.
Dude, nagkita kami ng nakaraan. Akala niya ako si Axel. Huwag mo na ituloy ito, please lang. Mas okay nung masaktan siya ngayon kesa mas masaktan pa siya kapag nalaman niyang pinaglaruan mo siya ng buong buo. Tahimik lang ako. Alam ko kung bakit mo ginagawa ito pero Miro, hindi si Rina dapat magbayad para sa sakit na nararamdaman mo. Hindi siya yung nawala. Hindi siya yung iniwan. I wanted to scream. I wanted to cry. But instead, I said, "Di mo ako gets eh. Di mo alam kung anong naiwan sa akin nung nawala siya. At di mo rin alam kung bakit hindi ko kayang Naputol ko sarili ko. Napahinto ako. Hindi pa dapat. Hindi pa ngayon. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya pwedeng malaman. Hindi ko pa kayang sabihin na ginawa ko lahat ng to. Hindi lang dahil mahal ko siya. Pero dahil sa isang tao. At isang pangyayaring hindi ko pa nalalaman yung totoo. Gusto mo ba makita yung next part? Click mo lang yung join sa tabi ng subscribe.